Kasi mga ate at kuya, sa linggo, anong araw ba ngayon? Friday? My girl, it's Friday. Is it? Yeah, 26 na sa Pilipinas. So, Friday. Thank God it's Friday. So, 2 days ago, meron tayong, ang tawag doon? Merong kick-off rally na ang sabi mga ate at kuya ay pangtapat pala yan sa event ng mga Duterte sa Davao. May event si PRRD, mag-gather yung kanyang mga regional supporters, mga leaders, regional leaders ng kanyang mga supporters na taunan pala yan at tinapatan ngayon. So parang ano to no, sabi nga ninyo, loyalty check. Kasi ang dadalo sa kick-off rally dito sa Quirino Grandstand sa Rizal Park, di umano ay may internal memo at pwersahan ang pag-attend. Ngayon, syempre, baka itong mga empleyado ng gobyerno, mga pulis, di ba, or whoever na lahat ng mga empleyado ng gobyerno, lalo yung under kay Hello Kitty, malalaman kung ang loyalty nila ay loyalty check kay Hello Kitty o kay PRRD, baka yung iba dun ay sa Davao pumunta, di ba? So sabi ko nga, para hindi mabuking, huwag silang pumunta ng Davao. Pero kung malakas ang loob, punta ko Davao, punta ko pupunta dyan sa Quirino Grandstand na kick-off rally. So may nakita akong post, feeling ko naka-block ako dito eh. Ito ba yung tinatawag nilang si babaeng ipis? Siya ba yun? Sino ba nakakakilala kay babaeng ipis dyan? Hindi ko kasi siya kilala. So yung babaeng ipis po ay ensaymada vlogger. Nung pumutok yung issue ng ensaymada, isa siya sa mga matinding nagmura sa akin, hindi ko naman siya kilala. Grabe, hindi malamon-lamon ng aso yung pagmumura sa akin. Sabi ko, totoo naman na, ensaymada naman ang pinakain sa amin, anong kinagagalit nyo? Wala silang kanin, ensaymada lang ang pakain ng palasyo. Palasyo na turingan, walang kanin. Filipino culture eh, 'di ba? Oh. Anyway, binalahura ako nito. Ngayon, may pinost itong Mami Peng. Siya ba yung babaeng ipis? Wala akong idea. May pa-ID mga ate at kuya sa event. Oh, Bagoong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand. Tapos, 'di ba? Ang laki-laki ng kanilang ID, may lanyard pa. Tapos ang sabi, vlogger. So, labas-masok ka sa venue dahil vlogger ka eh. 'Di ba? Papayagan ka. Lalo't ensaymada vlogger. Kita-kit sa January 28, sa linggo yan, sa Quirino Grandstand, mas maaga, mas maganda, ang sabi. Inggit ako sa mga ensaymada vloggers. Invited sila sa mga ganap-ganap ni Papshi. Kasi yan naman ang pangarap noon ng mga vloggers, mga ate at kuya, na, 'di ba? Lalo't mga BBM supporters ng kampanyahan na kami ay mapasama sa mga lakad at mga activities ng pangulo. Naitsapuwera kami nung nanalo na. June, July, ano, sabi na rin July, August, September, 3 buwang naitsapuwera yung mga vloggers, bumaba yung engagement. Kasi yung mga vloggers nun sumasama sa ano eh, sa kampanyahan. Tapos may mga nakatokang trabaho ang mga vloggers na magko-cover ng mga ng botohan at saka bilangan, 'di ba? Or whatever. Sa polling precinct, sa mga pinagbobotohang mga schools na may budget yang mga 'yan. Allegedly, kung sino man yung babaeng ipis, tumanggap daw yun ng ano, kano nga, 10,000? Sana all naka-receive ng 10,000. Eh syempre, uutusan ka naman, eh di dapat may budget namang talaga. Oh, eh ngayon kaya sa pag-attend nila, may budget? Ang sabi po dito, ready na ang mga ensaymada vloggers. O ayan. Bali, shinare ni Bagong Lipunan yung screenshot. 15,000 pesos is waiving na naman ba? Ha? 15K? Just to attend? Kasi yung internal memo ng mga, di ba yung shinare ko sa inyo kahapon? Kahapon ba yun? Naging topic natin? I think so. Kung isang araw na sweldo ng pulis yun, di 1,000, baka 1,000 a day ang sweldo ng pulis eh, depende sa rango, hindi ako sure. So yung mga kapulisan na i-attend sa kick-off rally, kung totoo yung allegations, bibigyan sila ng 1,000. Tapos kung kasama nila yung mga pamilya nila, mga anak, baka dagdagan. Siyempre, pamasahe, di ba? Pangkain. Yung kick-off rally na yun hanggang gabi yun, parang concert yun na, parang grand rally ang ganap noon, no? Na pagmamalaki ng mga vloggers na hundreds of thousands ang nagmamahal kay Hello Kitty.
Siya pa rin talaga ang mahal ng taong bayan, hindi pa nawawala ang kanyang kinang kuning-kuning. Oh, so malamang yung mga kapulisan, lalo mataas ang ranggo, baka hindi lang 5K ang ibigay kung meron talagang pasinaya. 'Di ba? Ay, itong mga vloggers, 15K? Kakainggit naman tong mga 'to. Pero syempre, binenta na nila yung kaluluwa nila kay Lucifera. Lucifera. Now, ay ako mag-adto sa mga rally-rally nga ron, ngani man. Nabuisit kid ang gutok-gut, init-init, hogom itawo manyain. 15K? Totoo ba ito? Abay, sana all may 15K, umattend lang sa rally. Ayan, oh, ang social, ginastusan mga ate at kuya. Tingnan nyo ha, yung kung, kasi tatapatan nito yung ano yung annual na gathering sa Davao. Tama? Magtitipon-tipon ang mga supporters ni Pangulong Duterte sa Davao sa 28 ngayong linggo. Sa hotel muna, sa Grand Messing Hotel ba yon? And then, proceed na sa park sa Davao. Maybe that's Rizal Park in Davao. I don't know. Pero, yun nga po, no, magtitipon-tipon for prayer rally after nung pag-uusap sa, thank you Kuya Rainier, sa hotel. Diretso na sa parang, di ba, park sa Davao for prayer rally. Magdadasal ang mga Davaoenyo sa kaligtasan ng bansang ito. Mabuti pa ang Davao active, no? Taga Manila, Wapak Hills, no? Kasi nga, ang nasa Manila ay nandiyan ang center of power. Tingnan nyo, ginastosan mga ate at kuya, nagpagawa talaga ng malaki itong ID. Tingnan nyo yung kamay ni babaeng vlogger. Babaeng vlogger. Baka manood yun, hi! Mami Pong pa pangalan niya. Mami Peng pala, hindi Mami Pong. Ayan, oh. Hindi ko kasi siya mahanap eh. Baka binlock nga ako nito. Nag-away-away nga kami doon nung December 22 sa issue ng Ensaymada. Tingnan nyo, itong namimintog na daliri at kamay ni Mami Pong ay malaki ang kamay niyan for sure. No? Laki niya ngayon. Lusog-lusog, busog-lusog yan ngayon. Katulad ng mga empleyado sa kamangyang na mga bukangkang. Nagtabaan sila na pati si Taning, 'di ba, mataba ngayon. Busog-lusog ang mga ngayon, dumidikit kay Anes, kay Butod. Si Butod nga rin busog-lusog rin ang atis yung tiyan, pero ang papayat daw ng binti niya. Oh. So malaki yung ID, no? Parang ganito 'yan, no? Nakadikit nakasabit sa 'di ba sa mga ganun niya. Yay thick, yay big. Whatever. Laki yan. Alam niyo, huli ako laminated pa mga ate at kuya. Laminated. Para hindi siguro madurog. Kasi baka papel nga lang na pinrint. Pero the last time na nakita ko ng ganyan mga ate at kuya, nung Southeast Asian Games, may mga ganyan kami. Kaming mga media partners ng SEA Games, bago yung pandemic, kina-cover kasi namin yung Southeast Asian Games noon. So, effort talaga noon ang Pilipinas para sa isang bonggang event na kung saan ang mga bisita natin ay mga taga Southeast Asian na mga athletes. Tuwan-tuwa nga sila ang bongga ng preparation ni PRRD noon para sa SEA Games. And tayo ang grand champion. Napaka-ingrande ng ating SEA Games. Pang-Olympics daw mga tat kuya. Pero itong rally na mukhang perasahan naman ang aatin, mukhang ginastosan din ng bonggang-bongga. Malamang pera ng taong bayan yan. Tama? ID pa lang. 'Di ba? Naka-lanyard pa bagong Pilipinas din yung lanyard, yung pulang tali. Kasi susuot mo yan eh. Napakamaluho ng gobyernong ito. Mahilig pa sa concert, mahilig pa sa fashion show, mahilig pa sa mga party-party at saka umattend ng mga weddings. Mapera talaga ang ating gobyerno ngayon. Pero parang wapakil sa mga binabaha. Pati doon sa mga naging biktima ng terorismo sa Marawi, nung may nagpasabog sa school ng MSU. Pati yung mga nililindol, wapakil, walang statement yung kuting, di ba? Pero sa pagganito, bongga ang pasinaya. So, magtatanong tayo, totoo kaya ang allegation na 15,000 pesos ang ibibigay sa mga ensaymada? Deserve ba nila yan? Pwedeng deserve ng vlogger yan. Kasi syempre, baka galing sa iba't ibang lugar yung mga vloggers, di ba, taga malalayo, mapupuyat, di ba?
Kasi hindi lang 8 hours siguro ang kanilang coverage niyan. Pupunta sila ng maaga, mas maganda sabi nung mami pong na ensaymada, oh. So mapapagod din naman ang mga vloggers, deserve nila 'yan. Pero ang tanong, kaninong pera 'yon? Pera nung butod o pera ng taong bayan? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.